Breaking news po mga kababayan ko. Nako po, Tito Soto na pa-walk out dito sa mga tirada at birada ni Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, titibagin ni Caro Dante Marcoleta itong dalawang Hestas Barabas na ito. Alam nyo ba mga kababayan, hindi talaga nila matanggap na nawala sila sa kapangyarihan. Itong si SP Soto, pinalitan ni Peter Cayetano bilang Senate President, na bulaga ito mga kababayan. Ngayon naman itong si Ping Lacson talagang nag-live at nag-delete ng chat dito sa group nila. 'Di ba mga kababayan, sa Senado meron silang group chat, pero si Ping Lacson nag-delete daw ng mensahe at nag-live sa group. Tila masama ang loob at umiiyak. Yan po yung mga kumakalat na mga chismis sa social media. Ngayon po mga kababayan, papatunayan ni Senador Marcoleta bakit bitter na bitter itong si Juan Bull University. Pakinggan po natin mga kababayan ang kanyang pasabog. Talagang binugbog ng binugbog ni Senador Marcoleta ang mga ito. Wala sa katwiran at wala sa katinuan, mga senador na Hestas Barabas na gusto nilang pagtakpan ang mga pangyayaring pagnanakaw sa gobyerno. So eto na si Senador Marcoleta, may mabubugbog na naman dito. Eto na po. Yung kasaysayan, nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Yun sana ang tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon at inamin naman ni Tito SP Sen, Soto. di Opo, ba? oo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ayan mga kababayan, alam na pala na mayroong warrant of arrest. Bakit mo inilihim? Kumbaga sa Ilocano, pinapispisan na timuging na atoy. Marcoleta talagang nilatigo itong si Lacson na ito, mga at si Tito Soto. Alam na may warrant of arrest. Isinikreto sa mga senador. Ibig sabihin mga kababayan, Hestas, Barabas, Judas talaga ang mga ito. Grabe talaga. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Kaya itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority? Ayan, Tito Soto, makinig ka kasi. Tito Soto, makinig ka. Dapat pinapanood mo ang bawat series ng Net25 dito sa programa ni Senador Marcoleta para matuto ka, magising ka sa katotohanan na sa ginagawa mo. Kasi nga isipin mo, ililihim mo na may warrant of arrest pa. May warrant of arrest, aarestuhin na, hindi mo sinasabi. Sinong gumawa ng gulo? Kayo ang gumawa ng gulo, sabi ni Senador Marcoleta. Itanong mo sa isip mo, itanong mo sa sarili mo. Sino ang naghudas dito? Yan ang katotohanan mga kababayan na hindi nila matanggap, hindi nila animoy biglaan na
na ano sila yung surprise of na surprise sila sa pagdating ni Bato, mga kababayan ko. Yari, kawawang Soto, nabulaga na naman. Na ngayon ay minority na kayo. Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Hindi ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Eh, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Ayun, tayo nalagay oo. sa ganong kalagayan? Ayan, mga kababayan, kaya Tito Soto, makinig ka, ikaw ang nakakahiya. Ikaw ang naglagay sa panganib sa nangyari sa Senado. Ikaw ang naging mitya. Kaya sinugod ang Senado kasi nasa iyo ang yung decision mo kasi maling-mali, Tito Soto eh. Gaya ng mga kasama mong mga senador na Hestas Barabas. Ayan ang sabi ni Marcoleta, ikaw ang nagkamali, ikaw ang nanggugulo, ikaw ang hindi maka-move on, bitter na bitter ka. Naku po. Oh, hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Oo. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Opo. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero Yes. nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Oho. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, Yes. aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Oho. Maliwanag yun eh. Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang arrestuhin. Tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS. Oh. Jen, Oho. ang pagitan namin ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, sasabihin mo ba yun, wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oh. O anong ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng presidente ng GSIS, kasi po ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung tagus-tagusan main gate daw po, dito po. oo. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito kaya tumawag po kami ng NBI. Mga Malino paintings naman daw. yun eh. Oho. Alam niyo mga kababayan, para bang mga karpentero? Trabaho na ba ang NBI? Trabaho na ba ng NBI ang magkumpuni ng sira ng mga pintuan ng GSIS? Di dapat karpentero ang tawagan nyo. Bakit? NBI. O, tignan nyo, niloloko nila, pinagluloloko nila ang taong bayan. Para bang ipinipilit nila yung mga naratibo nila na maling-mali naman ang kanilang katwiran dito. Kaya huling-huli, bistado, huli sa akto mga ito. Naku po, grabe mga bending dalo ngayon. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oho. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong niya. Oh. At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oho. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oho. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-breakfast nandun sila eh. doon. Oo. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit
bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises Ng Senado. ng Senado. Oho. Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oho. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Ayan mga kababayan, gulat na gulat talaga sila. At takot na takot sila na baka dumating si General Bato, si Senador Bato. Kasi nga po mga kababayan, talagang mapapalitan itong si Bulagaan dito. Kaya niya inilihim mga kababayan kasi nga gustong gusto niya na ipahuli si Bato. Kaya niya pinayagan na makapasok yung mga Hestas Barabas na huhuli sa kanya, mga kababayan ko. Kaya nakita nyo naman, nagiging bending dalo na sila. Kahit wala namang ini-issue ang Korte Suprema na warrant of arrest para payagan na hulihin si Bato, ginagawa nila para bang binabaluktot na ang saligang batas natin. Naku po. Po. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap nga siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oho. Pero kung halimbawa, pinayagan niyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas niya, tsaka niyo na lang siya hinuli kung kaya niyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oh. kaya nagkaroon ng ganon. Oho. No, so, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawa nun. Yun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kababayan. Ano? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang. Parang hindi na tayo concerned doon sa matapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may ninervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Ninervyos naman talaga. sila masisi. At Opo. nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia, ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, oh yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usaha namin, nagpaputok ng warning shot. Ganyan. Ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalong nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganon. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Oho. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ng Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok
sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman inaano yun. Hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, oho. ngayon, tumawag yung isa sa akin na nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa kanilang May advisory po. Oo. Sino ka ako basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para okay. po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervyos na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Oho. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman. Ayan, mga kababayan ko. Kaya Tito Soto, dapat mag-aral ka pa ng mabuti. Kung kailan kasi kayo tumanda, sa kayo gumagawa ng kabulastugan eh. Kaya kayo nasusupal pa lang isang senador na Marcoleta na isang abogado na magaling. Kasi nga, kulang kayo sa kaalaman. Kailangan mag-aral-aral muna kayo ng pagkaabogasya. Huwag pa iralin yung pagiging One Bull University kasi nga, hindi kayo mananalo kay Senador Marcoleta. Eh, alam mo pala na lulusubin, hindi mo naman sinabi. Uhulihin na pala yung kapwa mo senador. Inilihim mo pa yan. Kaya ka na bubulyawan ngayon. Diba? Tapos sasabihin nyo, stage drama. Diba? Saan kayo nakakita ng ganyang mga senador na talagang hestas barabas abanga ito? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Nasupalpal na naman si Ping Lacson at Tito Soto dito, di ba? Kung ano-ano mga pinapalabas sila, nag-live sa chat daw ito eh. Nag-live sa grupo, sa chat nila, nag-live. Yun ang kumakalat ngayon. Okay po, for transparency, for a better democracy, ako po si The Wonders Philippines. Isang like naman dyan, isang subscribe at isang pasabog na komento. Mga kababayan ko, mabuhay po.